Getting the super grand slamming deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal is the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a Super Grand Slamming Deal! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay dito sa programang Pulsuhan sa Serbisyo Balita Live Online. At ngayon po ay programa na naman natin at marami po tayong tatalakayin ngayon. At kanina lang ay may mainit na balita tayong natanggap sapagkat nagkaroon po ng pursuit operation ang kapulisan ng Los Baños, Laguna, kung saan nga ay naabutan nga itong mga suspect sa karnap sa isang Mitsubishi GLX na may plakang WIH 541 na kulay silver. At alas 2 G's kaninang madaling araw sa crossing ng Los Baños, Barangay Batong Malaki, nang ito ay parahin ng PNP Los Baños at subalit ay tumakas itong mga ito at ang ginawa ng PNP Los Baños ay hinabol hanggang sa umabot sa Barangay Halang ng Calamba at dito na nagkaroon ng palitan ng putok sa mga karnaper at sa mga tauhan ni Colonel Desiderio ng Los Baños at napilitan silang paputukan na matapos na unang magpaputok ang mga karnaper at isa rito ay nadala pa sa JP Rizal sapagkat malapit lamang doon yung pinangyarihan. Kaya mamaya ngayon makakausap natin ang hepe ng Los Baños Police na si Colonel Desiderio para sa update do sa nangyaring encounter sa mga karnaper na kanilang nasa kote na na-plug down dito sa Barangay Halang sa Calamba kanina madaling araw. Kaya mainit lamang yung balitang ito, kaya na mamaya makakausap natin ang hepe ng Los Baños para alamin natin ang update sa nangyaring enkwentro sa mga karnaper sapagkat nagkaroon ng plus alarm ang Laguna PPO na di umano may isang Mitsubishi GLX kulay silver na nakarnap at na may plakang WIH 541 at nang kanilang harangin ito sa junction Barangay Batong Malaki, Los Baños, Laguna ay hindi nagpaharang itong mga suspect. Kaya ang ginawa ng mga nag-checkpoint dyan sa Los Baños sa panguna ng kanilang hepe na si Colonel Desiderio ay hinabol na itong mga ito hanggang sa umabot sa Barangay Halan at doon na nagkapalitan ng putok. At alamin na natin kay Hepe Desiderio. Sir, magandang hapon po. Yes, magandang hapon, Levy. At mga tagapakinig ng Alam mo, sir, hanggang ibang bansa ito kaya pinaplas namin yung picture mo rito para naman yung habang nag-update kami sa iyo sa nangyaring enkwentro dito sa karnaping dito sa mga tauhan mo ay malaman nila ano na po ang nangyari doon sa may nakatakas po ba doon sa mga suspect? Actually, itong ating may nakatanggap tayo ng alarma from BAE MPS kay Colonel Owen Banag
Aha. At residente ng Barangay San Isidro, Bay, Laguna. Mhm. So, doon sa bahay, kinuha yung sasakyan nung isang suspect na nakuha natin, no? Si Charlie Manzano Mitsore, taga Dayap, Talawan, Laguna. Aha. Kasama yung isang kasama niya. Mhm. So yung isa sugatan at dinala nyo sa JP Rizal Doctor Hospital, totoo ba yun, sir? Si Charlie Manzano Mitsore. Siya yung yun taga yung, Talawan, Laguna. Talawan, oo. Alam mo sir, yan nga ang problema natin. Nung dumami yung relocation dyan sa Kalawan, ayan na, marami ng kidnapping, drug pushing, at iba pang aktibidad na nanggaling naman dito sa Makati sapagkat mostly nang nakatira dyan ay galing sa Makati sa home along the release. Totoo ba yan sir, di ba? Hindi ko alam, no? No idea, pero hindi nga po, ito yung suspect natin ay confirmed taga Kalawan, Laguna. Mm-hmm. So, yung nagkaroon ng habulan na nagkandak tayo ng dragnet operation sa ating area of operation. So, kasama ang Kalamba. So, hinarang natin tong carnap vehicle na dinadrive na ng suspect. Then, nung nasa crossing nga, junction, nagkaroon ng pa-flag down. Tumakas, binaliwala, flag down natin, binaliwala. So, doon napilitan yung ating mga tauhan, personal ng Los Baños, nahabulin to. Actually, nilagpasan din yung mga sinetap natin dito sa harap ng munisipyo, pati dito sa may lalakay. Then, along the way, nung nagkakahabulan, nagkaroon ng shootout with the suspect. Yung isa sa suspect nakalundag sa may bandang Riles, at yung nasundan naman natin yung yung sakyan. So, nagpang-abot dito sa may sa may barangay Halang. Malapit sa Caldex. So, doon na natin pin down yung suspect. At nakahuli, so sugatan siya. Immediately, dinala natin siya sa JP Rizal Hospital for medical treatment. Alam mo sir, maganda yung ginagawa niya. Pag may antimano, pag sinabing plus alarm, nagsasagawa agad kayo ng checkpoint. At binabati ko dyan ang kapulisan ng Los Baños sa pangunan niyo sir, na maganda yung accomplishment na pinapakita nyo sa taong bayan sapagkat wala nang puwang yung mga ganitong klaseng karnaping dito sa lalawigan ng Laguna sapagkat alertado na ang mga kapulisan dito sa lalawigan ng Laguna sa pangungunan nyo sir dyan sa bayan ng Los Baños. Kaya congratulations dyan sa accomplishment nyo sir. Sana lumalim pang investigasyon, baka kasama yan sa mga malalaking sindikato. Yes, opo po. Yun nga ang ating taga-buli ng ating mayor, no? Na lalo sa gabi, tayo ay mag-conduct ng mga checkpoint at dragnet operation. So, para ipupuk sa atin, ating mga pulisya and the municipal council din, at sila yung nagtatagubilin na laging magbantay sa Los Baños lalo sa gabi. Sir, anong nasa inyong pagkakataon at batiin niyo na rin yung anak niyong may birthday. Alam ko hindi kayo makakaalis ngayon. At live naman tayo, napapanood sa through internet, through YouTube. At batiin niyo sir, para may dahilan kayo na hindi makapunta. Actually, ito kasi yung birthday kahapon pa. So, maraming salamat, no, sa programa ito. Binabati ko mga kabayan natin. So, asahan po ninyo na ang PNP Los Baños, hindi lang ang PNP Los Baños, kundi ang buong pulisya, ang ating Laguna Police Provincial Office at ating Police Regional Office 4A. Nandito ang ating tinatawag na operasyon na tinatawag na Lambat Sibat. So, ni-implement natin to at hindi natin hinahayaan na magkaroon ng krimen. Kung magkauman na ibababa natin to at at the same time nasusol po agad at nahuhuli po magmagwan. So, maraming salamat po sa pagkakataon. At lalo ngayon, sir, may okasyon sa UP sapagkat graduation ngayon dyan. Opo, busy po tayo. Andito po kami nila Mayor, Consel Tamisin sa area at supervise po tayo sa ginaganap na graduation ceremony o commencement exercise sa loob ng UPNP. Opo. So, maraming salamat, Colonel Desiderio, sa inyong panayam sapagkat mainit-init na balita ito. Kagabi lang nangyari. Napakaganda nito. At kaya nga kagabi nga alas 2 ng madaling araw kagabi yon, kanina na kaya't napakaganda Yan ang masipag na hepe ng Los Baños na hindi panay ang tanim ng tanim
Di ba? Nung nakaraan, uso yung taniman, planting rice, Kasi, alam mo pare, kasi nandyan ang iri, kaya ganon. Kaya, siyempre, baka nagpatubo sila, Kaya, yan. Pero, saludo tayo ngayon sa bagong hepe. Kay Colonel Desiderio, ha? At sapagkat napakaganda. Mamaya, balikan na natin itong si Congressman Pagdilaw naman sapagkat alam mo, maganda yung mga programa ng ating Congressman Pagdilaw, yung ACS Party List, sapagkat sabi nga niya, ay baka itong kandidatuhan ng 2016 ay umakyat siya ng senador, sapagkat yun ang sinasabi niya sa akin, na mas maganda daw kung nasa Senado siya, sapagkat yung mga programa niya. Alam mo, yung nakapatayan natin ng Lunes dyan sa Camp Vicente Lim, itong si Congressman Pagdilaw ay sinabi niya na hanggang sa ngayon ay pinag-aaralan pa yung pagpasa ng BBL sa kanila sa Kongreso sapagkat marami pang mga butas at inaayos pa nila ito. Pakinggan natin ang ating Congressman Samuel Pagdilaw. At this time, peace and order is one of the concerns. So, pro-BBL ka? Sa ngayon, ang BBL, pinagdadibatehan pa. No? So, ako naman, ang stand ko, I still have to be satisfied as far as four criteria. Number one, constitutionality. Number two, inclusivity. Number three, effectivity ng mga provision as far as yung promotion of peace and order and economic progress in Manila. And then lastly, this is not found in the provisions of the BBL. But this is doon naman sa kanto, doon sa magpapatupad ng BBL, MILF, diba? Kausap natin ito. Kasi alam natin na ang batas, gaano man kaganda yan, perfecto man yan, pero nagsasuffer lagi yan doon sa implementasyon. So we want the participants, the stakeholders, especially in implementing the BBL, merong sincerity, di ba? Meron talaga silang nasa puso nila na ipatupad ito. Baka may ginagamit lang ito for some other purpose. Iba yung kanilang intent dito. So, kinakailangan din. MLF, satisfied tayo na talaga sincere sila na ito ay pamamaraan para magkaroon ng katahimikan at progress in Mindanao, but not other intent. No? Baka may yan gagamitin lang para totally they will ask for independence from us to secede and dismember our territorial integrity. Baka hiwalay sa atin. So yun yung mga dapat tingnan ngayon. Dahil sinabi kong tinitingnan ko pa, I'm weighing all this kasi patuloy pa yung debate sa Congress. Hindi pa ako nakakapag-interpolate Oo, marami pa naka-schedule lahat kami. So ako personally, I really want to participate in the debate. Hindi kasi ako member ng ad hoc committee. But I've been going around to seek kung ano yung kaisipan ng tao, panindigan nila tungkol dito, ang mga concerns nila. So, nakakalap ko itong mga ito at yun ang gusto kong reitanong. Okay. Sir, final decision mo natin yung pagtakbo mo sa list. Well, masabi natin, sa ngayon is 99% because I'm also in the process of consultation. Kasi hindi naman basta-basta magdidesisyon tayo. Parang simpleng decision lang to. Mabigat na decision to. So you need to consult your family, your friends, my own party list. Okay. And then of course, the most important thing, kinakailangan mabigyan ka rin ng sign, signales ng ating Panginoon. Okay. Talagang yun ang karapat-dapat na decision. Sir, open ka naman sa mga party group na invite kayo as the candidate for the senator. Well, that is practical politics. You align with the political parties. But right now, independent yung tinatahak ko. I'm relying, of course, on my party list, yung aking sariling sector, people from the uniform service, nagsasabi rin kung ano ang gusto nila, ang kanilang opinion. Kasi kahit pa paano, although apolitical yung mga yan,
Pero yung kanilang damdamin, ang kanilang mga sentimento ay nakakarating rin sa atin, pinaparating rin nila sa atin ang kanilang pagsuporta. So, kailangan nila yung boses, kailangan din nila yung alalay sa kanila sa suporta ng kanilang inspirasyon, aspirations, moral and welfare. So, I'm in the process of consultation. I still have 1 month to decide. But right now, it's 99%. 1 month. Sir, alam naman natin, sir, di ba? Without tourism at financial capabilities, ang hirap maging ano. Sir, sa part niya, sir, ano yung strategy dito sa Tama ka dyan, napaka-importante yung mga bagay na binanggit mo. Fund, organization, at above all, suporta ng ating Panginoon. Sa ngayon, yun yung mga considerations that I'm trying to feel or see yung mga katugunan, yung kasagutan dun sa mga pending concerns or problems natin with respect to yun, the funding. In terms of organization, I run under a party list na organized naman sapagkat meron rin tayong tao sa kapuluan, sa mga region at lalawigan at ang mga important cities meron tayong mga actually as party list organizations, mga Sir, in short, malaking chance natin to win this coming election as a senator. Yun naman siyempre pag tinignan natin right now, nakikita natin that there is a promise. The outlook is very promising. So that will be part of my decision making. So you can conduct din kayo in your own survey about your rating as the sir, Senator, maraming candidates yan. Nagkakandak din kayo ng survey. Nagpakandak rin tayo ng survey para malaman natin kung ano ang katayuan natin in terms of awareness, people's awareness about us bilang a person, bilang dating nanungkulan. So, kinakailangan yun at yun ay ginagawa. So, malalaman natin kung ano yun. So, in case na invite kayo ng Liberal Party na to be one of the candidates for senator, okay sa'yo? Ano na sa'yo? Well, sabi ko nga, yung practical politics is alignment and support coming from political parties. Of course, advisable yun. But again, titingnan mo rin kung yung nag-invite is a party that also represent or itinutulak yung advocacy yun. At ito'y sumasang-ayon na rin sa panindigan. So, madaling sumama sa mga ganun. Sir, last question. About yung reaction mo lang doon sa ni Vice President Binay after 5 years of being a cabinet members of the administration. Sir, ngayon parang meron siyang sinasabi. At meron ka bang sir, opinion mo, statement regarding the pinupukol niya ni Binay dito sa administration? Meron akong quotation dyan, doon sa, di ba merong poem about loyalty, Okay. Ibig sabihin, if you work for a man in heaven's name, work for him, be loyal to him. Pero kung meron kang gustong sabihin, laban doon sa taong yon, umalis ka. And that's the time you can speak hell about him. So, merong poem na gano'n Okay. Ang title ng loyalty. Tingnan niyo yun. Okay. Sir, thank you, sir. Sir, last question po, panghabol lang po from Sir Bishop Badita. Kung tutuloy po kayong papatakbo na senador, sino po yung mag-represent po ng party list po tatakbo po? Totoo po ba na yung po white niyo po mag-represent? Hindi. Pag-uusapan pa yan, sapagkat may mga members ng party list, kung sino yung nominado, we'll go through a process. May proseso po pagpipili. Thank you, sir. Okay, maraming salamat kay Congressman Pagdilaw, Samuel Pagdilaw. Ito kasi si Congressman Samuel Pagdilaw ay dating regional director dito sa Calabarzon 4A sapagkat naging director natin dito. Kaya mahal na mahal siya ng taga Pro 4A
nung bumisita siya nung Lunes dito sa Camp Vicente kung saan nagkaroon nga ng programa pa at nagkaroon ng awarding sa mga local LGUs na kapulisan na maganda yung accomplishment. Kaya alam mo ang hiling niya sa atin, sa ating mga kasama sa media, na sana daw ipanalangin siya na mapulsuhan na kailangan siya pa sa mas mataas na posisyon dito sa Senado. Kaya napakaganda nito, yung sinabi niya. Kaya saludo kami sa iyo, ACS Party List, Congressman Sir Samuel Pagdilaw. Keep up the good work. At talaga naman, pang-senador ka na! Ngayon pa lang, sinasabi na namin, pang-senador ka na. Pero may bagong update tayo. Alamin nga natin yung update ng sa Task Force Gonzales sapagkat ayon nga kay Regional Public Information Officer na itong si Colonel Gueran ay napakaganda nung sa kanyang sinabing task force doon sa pakinggan natin ang pahayag nitong si RPIO. Barangay Kabilang Baybay sa may Carmona, Cavite. And then ang isa pang footage ng CCTV is nakuhanan din, na-spotted din yung kanyang sasakyan sa Barangay Mabuhay sa Southwoods intersection. So, although hindi ganun kalinaw pa ang kuha na hindi natin maano kung may sakay o ano. So, medyo tinted din yung Toyota Innova. Okay, ma'am, gaano kahalaga itong nakokulate nyo ng mga CCTV videos? Gaano kahalaga ito sa isinasagawang investigasyon? Napakahalaga nito dun sa ginagawa natin, tinatawag natin backtracking. Para makuha natin yung true picture kung saan ba, from Paranaque, kung saan umalis si Mrs. Gonzales. Saan siya dumaan, saan siya pumunta, anong oras. So, napakahalaga nito doon sa tinatawag natin backtracking para makuha natin kung saan pumunta itong sasakyan natin. Saan siya posibleng dumaan? Ano yung ruta na tinahak nung sasakyan? So, hopefully, may makikita tayo sa CCTV na baka kung may sumakay o may bumaba sa sasakyan. Although sa ngayon, yung sa hawak pa lang natin, yung vehicle lang, and then moving lang siya. As of the moment, ma'am, nakita naman natin, meron dun part na may nakunan yung nag-drive. Although, hindi ito clear. Anong pwede sana magawa dito? Pwede itong ipa-enhance. Baka sana mas lilinaw ko siya. So, pwede nating ipa-enhance dito sa ating cybercrime unit natin. Baka sakali na mas makita pa natin na mas malinaw ang sakay nun. Kasi sa kuha natin, kita lang natin yung driver. Pero ganun lang. Malabo. Hindi pa malaman kung siya pa rin yun or kung ano na. Okay. Ma'am, ano bang paari pa maitulong ng publiko, kung sakali may nanonood dito, na may nalalaman dito sa nangyari kaso? Umaabila kami sa public na baka meron silang alam na information, makipagtulungan lang sa amin. Of course, we will always treat it with utmost confidentiality dahil syempre, papangalagaan din natin yung pagkakakilanlan ng ating mga witnesses. Ma'am, yung sa takbo ng investigasyon, ay na bang formal na affidavit na binigay ito si Mr. Gonzales? So, yung kahit sino sa pamilya? As of now, wala pa. So, although cooperative naman po yung family, Mrs. Gonzales. Siya lang? Kaya lang, inahayaan po muna natin sila makapag umorn mo. Hindi naman tayo, sensitive naman po tayo sa pagdating sa kanya. Naiintindihan naman po natin na nagluluksa pa ho ang family. Pero as of the moment, from the last time na nagkausap tayo, yung motibo na yung sa utang, ano ba to? Lalong lumalakas ba? Yung mga basis sa mga nakuha niyo ba? Lumalakas ba papunta dito sa anggulong ito? Hindi pa natin sa pagnanakaw pa? Hindi
hindi pa natin masasabi na leading towards sa isang anggulo. Lahat yan, wala pa tayo dun sa point na ito, wala na ito. So, at this point, wala pang definite na leading towards sa ganito, leading towards sa ganito. Ito, So, ano pa siya? Lahat ng possible angles, nandun pa siya. okay. Meron bang lumalabas pa? Hindi ako sure. Okay, at yan nga ang paliwanag sa atin ni Colonel Gueran, Regional Public Information Officer dyan sa Kapisan Tilib, Canlubat, Laguna, kung saan nga sinasabi niya na bumuo na nga ng Task Force Gonzales sapagkat para alamin kung sino yung salarendo sa negosyanteng asawa nitong si Mr. Gonzales na PLDT executive dyan sa Makati naman, sapagkat itong si Mrs. Gloria Gonzales Datur, isang 47 anyos na negosyante, ay nakatira ito sa Barcelo Village dyan sa Parañaque City. Kung saan nga umalis ito dyan at namonitor sa CCTV rin dyan sa expressway sa paglabas dyan, na dito nga nagpunta at pumunta ng galing ng Cavite. Kaya kasama sa Task Force Gonzales ay itong pamunuan ng Cavite PNP sapagkat doon nag-originate kung saan naiulat na nawawala si Mrs. Gonzales. At sinasabi nga ni RPI yun na hanggang sa ngayon ay blanco pa sila kung sino talaga yung suspect. Dahil na sinasabi ay negosyante ito ng mag-aalahas. Kaya yung sinasabi ng isang katuto natin dyan na national na third party ay malabo pa yon sapagkat hindi pa nga sila nakakagather ng information. Dahil sa ngayon, ang una nilang tinitrace ay yung mga footage na kuha ng CCTV galing dyan sa SLEX, papunta rito, yung galing sa Cavite, kung may CCTV camera, o yung mga kapitbahay na nakapansin dito kay Mrs. Gonzales, sino ba yung kasama nito na doon sa kanyang Toyota Vios na kulay gold, na Innova, yung Toyota Vios na Innova niya, sino kasama nito at sino nag-drive nito. Yun sa ngayon ang ini-establish pa ng Intelligence Division ng region. Kasama dyan ang PIAB, yung Provincial Intelligence Investigation Division ni PD Saligao. Kaya doon sa mga haka-haka, inaalis muna niyan hanggat wala pang konkreto. Kaya nga, ang sabi ng pamilya Gonzales, hintayin nyo munang makapagluksa sila dahil hanggang sa ngayon, nakaburol pa si Mrs. Gloria Gonzales na sinasabing wala doon sa third party. Mamaya ipagpapatuloy natin, didiin natin ng gusto kung ano ba talaga yung nangyari at may mga babanggitin po tayo kung paano pagkatapos ng isang komersyal.
Okay, maraming salamat. At sabi ko nga ay uugatin natin kung bakit ganun nangyari. Alam mo ito si Mrs. Gonzales, may negosyo itong alahas. Bukod doon sa PhilHealth executive manager, yung kanyang asawa na si Mr. Gonzales, ay may negosyo pa ito, kaya nagtutulungan yung dalawa. Kaya sinasabi nilang third party na anggulo, ay lalong gugulo. Kaya dapat yung ibang mga kasama natin, huwag nang sumausaw sa issue. Hintayin na lang natin ang resulta ng investigasyong ginagawa ng kapulisan dito sa region, sapagkat bumuo na nga silang task force Gonzales para matukoy na nila kung sino talaga yung suspect dito sa pagpaslang kay Mrs. Gonzales, di ba? At sa atin naman, tayo hindi nakikialam sa kanilang investigasyon at pinapaliwanag lang natin yung sinasabi nila. At kahiyayaman doon sa ibang mga katuto natin, na bilaban sa gampang house show itong mga kasama natin, katulad itong si John Tirada. Ano ka ba? Tira-tira ka na lang eh. Wala ka na program eh. Wala ka na dyaryo. Titirahin mo pa yung kasama namin si Goya dyan sa Batangas. Huwag naman ganon. Tirada ka ng tirada. Mali naman yung tirada mo. Saan ka ba naririnig? May dyaryo ka ba? Sasabihin mong house show. Samantalang itong aming kasama si Koy, ay yung kanyang mga report niya sa mga Batangas, may footage pa yan, pinapadala dito. O ikaw, saan yung footage mo? Baka naman yung footage si footprint on the sand, di ba? Sinasabing may ganito, ha? Para din pala itong Sparkle. Marami ng kaso, akala mo naman kung sino pa. Kaya pala namayagpag ng gusto itong Sparkle. 4 na taon pala siya nagpapublish ng full disclosure sa Luzon ng Calamba. Kaya pala yung nasingil nila ay milyon na ang halaga mahigit dahil sa 4 na taong namayagpag sa pamamagitan ni Mara Villegas na ang totoong pangalan nito ay Maria Teresa Villegas Mucho. Na ito naman publisher nila, na itong publisher nila, ni Mila Bagapuro at saka ito si Jimmy Bagapuro ay wanted na sapagkat may warrant of arrest. Pakita na nga natin yung warrant of arrest. Sinasabi nila at doon sa kasong istapa, ayan, may resolution ng korte, ayan. At ito naman si Tess Mucho, ano ka na, sapagkat pag sinampahan ka ng libelo, nung tinira mo sa Calamba, patay ng kabuhayan mo. Sapagkat ang hingi sa iyong damage ay 4 million. Baka maubos yung kinolekta nyo dyan sa Calamba. Kaya huwag ka na magyabang. Dahil yung pangalan mo, hantad na. Huwag ka na magmara Villegas. Tess Mucho ka na lang para alam na ikaw si Tess Mucho. Pamara-mara ka pa. Maria Teresa ka pala, kaya ka para. Ay, kung ang ginawa mo, test na lang, maraming test. Diba? Si Tessie Tomas, sumikat dyan. Baka sumikat ka pa. Ay, kaso ang ginawa mo, Mara Villegas, kaya hindi ka sisikat, palubog ka na, Neng. Yung 4 na taon mong kinoneksyon dyan sa Calamba, baka mapunta sa wala, sapagkat pag nangyari na yung libelo na tirado sa inyo ng isang official dyan sa lungsod ng Calamba, ay adios, Maria Teresa, diba? Mucho, diba? Adios na. At ito si Mila Bagapuro, hindi natin tatantanan, kaya tinatawagan natin yung Regional Intelligence Division ng Camp Vicente Lim. Napaki-aresto na po sapagkat may warrant of arrest itong Jimmy Bagapuro at Mila Bagapuro, nandyan na, pinakita na namin yung warrant of arrest, yung picture ng dalawa, nandyan na. At para makita nyo, makilala, pakita nga na uli natin yung picture ng dalawa, yung dalawang mag-lovers, para baka sabihin naman hindi totoo. Ayan, may kaakibat na warrant of arrest yung mag-lovers. Pasisya na kayo at kasi yung picture ng araw ay black and white pa, kaya hindi malinaw. Pero ayan na yan, At sinasabi ko sa iyo, ikaw, Maria Teresa, Mucho, hindi ka namin tatantanan dito sa aking programang Pulsuhan.
Kaya huwag ka na mag-epal-epal dyan. Ang dami mong dinawit dyan sa lungsod ng Kalamba. Kung sino-sino yung sinasabi mo. Na di umano ay may sinabing ganito, may sinabi si ganon, na kinote mo pa. Hindi mo ba alam, nilalaglag mo yung mga dikit mo dyan sa Kalamba? Ay, paano yan ngayon? Matutuluyan ka na. Kapag yung demanda mo sa ombudsman ay administratibo lang naman yun. Wala namang criminal case yun. Ay samantalang yung isasampa sa'yo, ikaw test mucho, ay criminal case yun. Libelo yun. Ang elements ng libel is malice. One of the element. Tandaan mo yan. Magsusulat kayo ng ganon, kayo mag-lovers. Itong si Dumaplis. Nelson Dumaplis, nakasama sa nagkulong. Hindi mo ba alam, nakinabang ka na dyan, tapos titirahin mo pa sa kulong mo? Ikaw, Nelson Dumaplis. Huwag mong sabihin na nasa Royal Cable ka, nang inaabot naman ay 3 bayan lang. Samantalang kami, buong bansa ang inaabot namin. Diba? Marami na, yung nga programa nitong Lady Expose, ang Timano, pinanood agad sa Amerika. Kayo ba, meron? Hindi ba? Kayo ba, meron gano'n? Papapanood sa Amerika? Samantalang ano? Sinasabi nyo, na ano, akala ng iba, ay yung mga media sa Kalamba, ay sinisiraan nila. Hindi, totoo po yun. Sapagat kami, hindi magsasalita dito na walang dokumento. Kaya ikaw, test mucho. Mucho. Di ba? Yun ang gamitin mo sapagkat yun ang tunay na apelyido mo. Katulad ko, tama yung Mara mo. Kung kinuha mo man yung sa Maria, tama yun. Pero gamitin mo yung tunay na apelyido mo. Mucho! Kasi pag nagkasuhan kayo, patay kayo, mucho. Ang titiba sa inyo, ay abogado nyo. Kaya yung 4 na taong kinuleksin nyo sa Kalamba, mauubos din yung kabuhayan na lalo na yung publisher mo, may kaso, istapa at bigamya, may warrant of arrest, galing kay Judge Salumbides. Ano ba naman kayo? Di ba? Anyway, iwanan natin yan sa susunod na episode natin tatalakayan. Bigyan natin ng daan yung mga accomplishment naman sa himpila ng pulisya sa bahay sapagkat kamakailan lang ay naaresto nila yung puser, at nung kinapkapan ay doon mismo sa himpila ng pulisya nakita yung 2 sachet na nakalagay doon sa nakalagay doon sa posporo, at may 500 pa. Saludo ako dito kay Major Banag sapagkat tama yung ginagawa niyang pag-aresto. Nandun yung barangay official, nandun yung ako nga, dahil kasama ako doon, tinawagan ako ng ating hepe na si Major Banag upang saksihan yung sinasabi, yung sinasabing pag-aresto doon sa suspect, at kaya saludo ako dyan kay Major Banag. Sir, keep up the good work. Ganon din naman kay Colonel Desiderio na bagong palit na hepe, bagong palit pala uli sapagkat umupo na yan dyan. Nagkaroon lang na 3 linggo, pinalta ni Colonel Dantes. Tapos ngayon pinalit dahil pumalpak itong si Colonel Dantes, binalik ulit itong si Colonel Desiderio. Kaya saludo ako sa ginawa niyong force of operation at mabilis kayong umakto sapagkat alam mo, isipin mo, taga-DOST employee pa yung ninakawan itong Mitsubishi Lancer na GLX na may plakang WIH 541 na kulay silver, na agad nilang na-respondihan sa tawag ng BAE, Municipal Police Station, na may carnap na nangyari, kaya agad sila nagsagawa ng checkpoint at dragnet operation doon sa ginagawa ng ating kapulisan. Kaya saludo kami, sir, pagkaganyan ng inyong ginagawa, talaga naman kami dito, lalo na sa programa ko, saludo kami sa inyo sapagkat maganda ang ginagawa niyo ito.
At ganun din naman sa iba pang mga kapulisan, ha? Buti na lang, hindi yung nakialam pagdating sa Calamba, nakialam si Ortigas sa investigasyon. Abay, napakahilap nito. Itong si Ortigas, ha? Nakakatawa naman yung sagot mo sa si Ortigas, ha? Palalabasin mo pa na ako nagsabi na sa maraming tao samantalang ikaw, Ortigas, ha? In-approach kita ng ayos. Sabi ko, pwede pa tayo mag-usap sa loob ng opisina mo, Hepe. Anong sabi mo sa akin? Dito na lang! Ha? Ano ba yan? Ngayon, nung sinabi ko sa iyo kung ano yon, ha? Bumaba ako. Hindi kita pinagsabihan sa karamihan ng tao sapagkat alam ko kung may etiketa naman ako. Lehitimong media practitioner ako. Ha? May masteral ako, Hepe. Public Administration, dyan sa LCBA. Ha? Trace mo yung record ko dyan. Kaya huwag mo akong sasabihin na libelous yung sinabi ko sa iyo. Anong libelous? 2 statement ang hawak ko laban sa sinasabi mo. Ha? At mga alibay mo palpak, hindi mo ba alam na yung araw na yon ay Lunes Santo, wala nang mga tao, wala nang kumukuha ng mga police clearance, ilan na lang. Ang layo ng kubo sa kumukuha ng police clearance ay 3 metro pa ang layo. Ang problema sa iyo, malakas ka subigaw. Ha? Binulyawan mo ako sa harap ng intel officer mo, kay Sir Serial. Ha? Ha? Police Chief Inspector Serial. Ha? Ha? Sinabi mo doon, sa harapan na yun, binulyawan mo ako. Ang sabi mo, ganito, Leve! Wag mo akong gaganyanin. O, ano, malinaw, Hepe. Sinasabi ko lang sa iyo. Nare-recall ko pa yon. Sapagat yun, dyan sa Barangay Barandal, hindi na lang itong si Larry Pamplona ang namamayagpag dyan. Sa Butchanggi na yan. Dyan sa Laguna, Buenavista. Sa Butchanggi na. Yung ating alpha dyan. Ba't ko naman i-devolve sa inyo yung alpha ko? Ay akin yon. Yung source yung gamitin nyo. Baka naman bata nyo itong nandyan sa si Larry Pamplona. Natalamak na pusir dyan. May kliyente pa kayong red plate. Oh. Sino ngayon sasabihin nyo? Di ba? May ikaw. Ortigas, dapat mapunta ka na sa Pasig. 2 ng krimen dyan na sunod-sunod na wala pang kayong matibay na konkretong batayan kung sino ang mga suspect. Una doon sa pulis. Kay SPO1 Alvin Oruga. Anong nangyari? Wala. Pangalawa, itong negosyante na si Rory Pajardo at nadamay pa yung kanyang driver na si Batan. Ano nangyari? Diba? At Tomas Andaya. At ito pa lang si Batan ay nakaligtas ito. At ngayon ay kinukupkup ng investigation agency. Hindi malaman ngayon kung nasaan. Pero tama lang naman yun sapagkat doon sa video nung sinilip ng mga tauhan ni Mayor yung video. Alam mo ba yung nag-iwan ng Armalite? Naka-police uniform. Napantaas. Paano mo ngayon sasabihin, Epe? Samantalang yung 2 bayan nag-set up ng checkpoint sapagkat may radio message na may malaking taong hulihin. Bakit nakatakas yung mga suspect doon kay businessman, negosyanteng Rolly Pardo na tumakas papunta ng Kabuyas? Sapagkat hindi kayo nag-set ng checkpoint. May lapse kayo. O kakilala nyo itong kasi nakasuot ng uniform yung pulis. Siyempre, pag dumaan nga naman sa checkpoint, pare, gabaro to, libre na. Kasi iniwan yung armas ay, siyempre, maglilinis doon, pulis din naman, di ba? No. Kaya yun ang, yan ang magandang dyan. Dapat to sinisipak na ng ating buting Regional Director, Police Chief Superintendent Richard Albano, sir. Ano na ito nakita mo na nga wala na ngang doon pa lang kay Uruga, wala man lang sila mahuling suspect o sino. Riding tandem. Ito naman sa negosyante, si Rolly Pajardo. Riding tandem din. Di ba? Ano yun?
sayang yung pinapatupad ng ating buting regional director na Oplan Lambasibat na kinopya pa nito ng ating buting regional director, Police Chief Superintendent Richard Urbano nung siya ay nasa Quezon City sa Metro Manila, at nagpasalamat pa ang butihing secretary ng DILG na si Marroas nung marami silang accomplishment nung magtungo siya sa Camp Vicente Lino. Sayang ang mga promotion, tapos gigibay lang ng isang hepe ng Ortigas. Di ba? Di ba? Napakahirap. Marami kang sinolve na accomplishment. Karamihan naman dyan sa tinaniman mo naman. Para din agriculture to eh. Walang search warrant. Ano yun? Di ba, ang tawag ng bangketa? At mamaya, para magbago na kayo, bibigyan natin kayo ng isang magandang dasalin matapos ang isang paalala. I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land. Okay, maraming salamat at para sa ating panghuling mensahe sa kanila, no? Mag-iwan tayo ng isang magandang mensahe sapagkat tayo naman ay makadiyos, makatao, makakalikasan. At bibigyan ko ng isang magandang dalangin na para naman ay sundin niyo ito araw-araw. Sumasampalataya po ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya din po ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao. Siya ilalang ng Diyos, Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinakuhan ka po sa krus, namatay, binaon, nanawag sa mga impyerno na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit at naluklok sa kanan Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Nung ka po magmumula, paparito, hukom sa mga nabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya din po ako sa Diyos Espiritu Santo, sa mga santo at santa, sa mga kangheles na kasama ni Jesucristo, sa ikawawala ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao at may buhay na walang hanggan sinawa. Ama namin, nasa langit ka po, sambahin namin ang ngalan mo. Mapangisama po kami sa mahal mong kaharian, sundin namin ang kalooban mo sa lupa tulad ng nasa langit. Ipagpala mo po sa amin ang kamahal-mahalang biyayang pinagkakalabo po sa amin sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulot sa tukso at walay mo po kami sa dilang kasamaan sa inyo. Aba po, kalis ni Isang Maria, puno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay samahan sa iyo. Buod ka pong pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala din po yung anak na sa Jesus. Biyerhing ka pong galis ni Isang Ina ni Jesucristo. Ipanalangin po kami lahat na makasalanan, pagpalain po kami at kawan. Luwalhati po sa Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kapara po na sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan sino. Aba po, Santa Maria ang Hari, Ina ng Awa, ikaw nga po ang kabuhayan katamisan, aba pinapanalangin ka namin.
Ikaw nga pong tinatawagan namin, pinapanong taong anak ni Eva, ikaw rin po ang pinagbubuntong ina namin sa aming pagtangis, tinis sa lupa, bayang kaapis-apis. Ay aba, pintakasi ka namin, nilingon mo po sa amin ang mata mong manawain. At saka kung matapos na, yan ang pagpanaw mo po sa amin. Pakita mo po sa amin ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamisin na birin. Ipanalangin po kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging makinabang sa mga pangako ni Kristong Panginoon natin siya noon. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. Ave Maria Gracia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Jesus. Marami pong salamat sa aming Panginoong Jesucristo, Diyos ko at Panginoon ko. At diyan po nagtatapos ang ating programang Pulsuhan ng isang panalangin na hari nawa magbago yung mga tao. Sinasabi natin sapagkat ito na mga aking sinasabi ay para magbago na sila. Ito po ang yung lingkod nagsasabing Diyos mabalos sa Indogabos. Bye-bye!